Akala namin ay isang simpleng camping trip lang. Kung alam lang namin ang mga mangyayari, hindi na sana kami umalis ng bayan. Magandang araw, Master. Ako nga pala si Miguel. Kasama ko ang matalik kong kaibigan na si Larry at ang kababata naming kaibigan na si Bob. 3 linggo naming pinagplanuhan ang trip na to. Gabi-gabi naming pinag-uusapan. Ang gusto namin, doon sa bundok na kung saan ay halos walang sumusunog dahil sa mga sabi-sabi ng mga matatanda. Lugar daw ito ng mga nilalang sa gabi. Siyempre, hindi kami naniniwala. Mga kwento lang yun, sabi ko. Hanggang sa hindi na nga siya nanatiling kwento. Nang araw ng alis namin, maliwanag ang sikat ng araw. Magaan ang pakiramdam namin habang paakyat sa bundok. Katahimikan lang ang kasama namin. Ilang ibon, tunog ng hangin sa dahon at mga yabag namin sa lupa. Pagdating namin sa tuktok, nagtayo kami ng tent sa tabi ng isang clearing. Tanaw mula roon ang buong bayan. Mga ilaw na tila alitap-tap sa dilim. Ang ganda dito, pre, sabi ni Bob habang binubuksan ang dilata naming pagkain. Oo nga, buti na lang tinuloy natin, ang dagdag ni Larry. Sabay bukas ng isang beer. Wala kaming ibang iniisip kundi ang mag-relax. Tawa dito, tawa doon, kwentuhan, hanggang sa dumilim ang kalawakan. At ang malamig ng hangin ng bundok ay nagsimulang humaplos sa aming mga balat. Mga 11:00 na ng gabi nang magsimula ang kakaibang pakiramdam namin. Una, may narinig kaming yabag sa paligid ng kampo. Mahahaba, mabibigat. Akala namin baka hayop lang, baboy ramo siguro. Pero walang ingay ng hayop, walang mga kaluskos ng damo. Puro yabag lang, sunod-sunod. Mabagal pero mabibigat. Pre, naririnig mo ba yun? Tanong ni Larry, halatang kinakabahan. Oo, pero hayaan mo na lang siguro. Usa lang yan o kung ano, sagot ko. Pilit na pinapakalma ang sarili. Patuloy kami sa pagkain, nagbibiruan para maibalik ang sigla. Pero paminsan-minsan, nagtatama ang mga tingin naming 3. Pare-pareho kaming nakikinig sa mga yabag na dumadaloy sa hangin. Hindi nagtagal, unti-unting lumapit ang yabag. Parang paikot-ikot ito sa amin. Hindi namin makita kung saan nagmumula, pero rinig na rinig namin. Malinaw sa malamig na hangin. Bigla huminto ang lahat. Tahimik. Walang kahit anong tunog. Tumingala ako sa kalawakan. Ang mga bituin ay parang naglaho, natabunan ng makapal na ulap. Walang buwan, walang liwanag. Para kaming nalunod sa kadiliman. Tapos may narinig kami. Isang pagaspas ng mga pakpak. Hindi tulad ng ibon. Hindi maliit, mabigat, malakas at parang mabangis. Anong hayop yun? Bulalas ni Bob. Nanlalaki ang mga mata. Tumayo ako agad. Kinuha ang flashlight at inikot ito sa paligid. Walang tao, walang hayop, pero ramdam ko parang may bumubulong sa likuran ko. Sumunod, narinig namin ang isang alingawaw ng mga paa sa hangin. Hindi na ito yabag sa lupa. Ito ay yabag ng isang nilalang na lumilipad. Parang mga paa na tumatakip sa hangin habang lumulutang. Pabilis ng pabilis. Napalingon ako sa itaas. Doon ko siya nakita. Isang babae. O dating babae. Kalahating katawan lang. Lumilipad. May mahahabang pakpak na parang balat ng paniki. Ang mga bituka niya'y nakalaylay habang ang mukha niya'y nakangisi. At ang mga mata, itim na itim, walang puti.
Nabitawan ko ang flashlight. Napaatras ako sa takot. "Takbo!" sigaw ni Larry. Hindi na kami nag-isip pa. Kinuha namin ang kaya naming dalhin at nagtatatakbo pababa ng bundok. Hindi namin ininda ang mga tinik, ang madulas na daan. Wala kaming ibang inisip kundi makalayo. Habang tumatakbo kami, hindi kami tinantanan ng alingaw-ngaw ng mga paa sa hangin sa itaas namin. Parang naglalaro ang nilalang, nagbabanta na lalapain kami. "Pre, bilisan nyo!" sigaw ni Bob, pero bigla siyang nadapa. Lumingon kami ni Larry. Nakita namin siya, nakahandusay sa lupa, umiiyak at hindi makagalaw. "Ako na!" sigaw ko kay Larry. Bumalik ako kay Bob at tinulungan siyang tumayo. Pero paglingon ko ulit sa itaas, naando na siya, ang manananggal, bumubulusok pababa. Mangako po niyang mahahaba at matatalim. Nakatuon kay Bob. "Larry, ilawan mo!" sigaw ko. Pinailaw ni Larry ang kanyang flashlight pa itaas. Saglit na umurong ang nilalang. Tila nasaktan sa liwanag. Dali-dali kaming tumakbo. Halos hilahin ko si Bob habang si Larry naman ay patuloy na iniilawan ang paligid. Pero hindi pa rin ito sapat. Maya-maya, humina ang flashlight ni Larry. Naubos ang baterya. Muling dumilim ang paligid. Muling bumalik ang pagaspas ang mabibigat na pakpak. Muling bumalik ang alingaw-ngaw ng paa sa hangin. Hindi ko na matandaan kung gaano kami katagal tumakbo. Pakiramdam ko ay ilang oras kaming hinabol ng kamatayan. Sa wakas, nakita namin ang isang lumang kubo sa gilid ng bundok. Wala na kaming pakialam kung kanino iyon. Tumakbo kami papasok. Isinara ang pinto at iniusog ang isang lamesa para barahan ito. Nang nasa loob na kami, hinihingal, sugatan at nanginginig. Saka lang namin napansin ang paligid. Ang kubo ay puno ng mga bawang, palaspas at mga lumang larawan ng mga santo. Parang templo laban sa kasamaan. Sumandal kami sa dingding. Habol-habol ang hininga. Tumahimik ulit ang paligid. Wala na ang pagaspas. Wala na ang alingaw-ngaw sa hangin. "Pre, safe na ba tayo?" bulong ni Bob. Halos hindi marinig. Tumingin ako sa kanila. Hindi ako sigurado. Walang nagsalita sa amin. Tanging mga kabog ng aming mga dibdib ang ingay sa loob ng kubo. Pero hindi pa pala tapos. Mula sa labas ng kubo, narinig namin muli ang pagaspas ng pakpak at isang boses. Isang tinig ng babae, manipis at puno ng panunuya. "Miguel, lalabas kayo." Hindi ko alam kung paano niya nalaman ang pangalan ko. Hindi ko alam kung paano siya nagsasalita kahit kalahati lang ang katawan niya. "Pre, anong gagawin natin?" Halos maiyak si Larry. Pinikit ko ang aking mga mata. Pilit kong ikinalma ang sarili. Bumulong ako. "Maghintay tayo ng umaga. Hindi sila makakalapit pag may araw na." Tumango sila. Walang nagsasalita. Nagdasal kami ng tahimik. Sa buong magdamag, hindi kami natulog. Nakikinig kami sa alingaw-ngaw ng mga paa sa bubong, sa bintana, sa hangin sa paligid ng kubo. Pagsapit ng umaga, nang sumikat ang unang sinag ng araw, unting-unting nawala ang mga yabag. Ang bigat sa aming dibdib ay lumuwag. Dahan-dahan kaming lumabas ng kubo. Wala nang nilalang. Bumalik kami sa aming bayan. Sugatan, pagod at tulala. Walang makapaniwala sa kwento namin. Tinatawanan lang kami ng mga matatanda. Pero sa mga mata nila, nakita ko ang takot. Hindi sila nagulat. Para bang matagal na nilang alam. Hanggang ngayon, tuwing gabi, kapag napakatahimik, akala ko naririnig ko pa rin ang mga yabag sa hangin.
At minsan, narinig ko pa rin ang boses niya. Miguel, lalabas kayo. Kung natapos mo ang video natin, pa-subscribe naman. Salamat hanggang sa susunod.